Good morning guys. Akala ko EGR yung EGR yung madumi. Thank you. EGR dito sa sasakyan ng madumi. Kaya umuusok siya. Yung pala sabog yung hose. Ano yan, boss? Yung no? Exhaust hose ba yan? Hindi sir, Intake? charge pipe. Charge pipe? Charge pipe pala. Yan, dyan. So, siya? Saan ang gagaling papuntang? Ano yan sir, galing ng intercooler papuntang intake manifold. Galing Throttle body sir. Okay. Madumi na ba yung throttle body? Medyo, no? Medyo sir, pero Kaya pa. kaya pa naman. So, next time na lang yung EGR. Madumi-dumi na rin yung EGR dyan, siguro? Opo sir. O, no? So, guys, ganito ang nangyari. Galing akong Batangas, tapos umusok nga siya. Ang akala ko EGR mas mahal kasi EGR body throttle, tapos exhaust manifold 5,500. Pero pag yung hose pala na original galing Mitsubishi pa, anak ng kagang, 7,500, tapos ang labor 1,200. So napamahal pa ako dito. Yan ang host ng Montero Sports. Yan, pangalawang sabog na yan sa akin. Yan ang dapat checkin bago kayo bumiyahe. Kasi siya, pag matanggal talaga totally walang power sa sakyan nyo, hindi tumatakbo. Pag butas lang, siya, usok lang siya sa likod. Swerte lang, galing kaming Lubo, Batangas. Yun lang ang sira. Pero susunod na rin tong EGR dito, tsaka body throttle, tsaka exhaust manifold. Kasi mag-8 years na siya. Kailangan talagang maunahan mo ng maintenance kaysa antayin mo pa. Pag may papansing mali, kasi mapalaki yung gastos nyo eh. Yun lang guys, share ko lang sa inyo experience ko. Salamat.